na sumunod sa construction safety guidelines sa panahon ng COVID-19 pandemic. Panglima, inadapt din po ng IATF ang Screening and Validation Committee ang mga sumusunod na mga rekomendasyon. Ang pananatiling ng ABRA bilang low-risk area at mapapasailalim po sa General Community Quarantine. Ang pag-convene ng Regional Interagency Task Force at pag-report nito sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa appeals for risk classification. Dumako naman tayo sa datos ng DOH. Ano na ba ho ang sitwasyon sa COVID-19 sa bansa? Makikita po natin sa graph, no? Unang-una, ang pinakahuling ulat, mayroon na po tayong 10,794 COVID-19 cases sa Pilipinas. Mabuting balita po, ang recoveries po ay tumaas, 1,924. Ang mga namatay ay 719. Ito po ang graph natin. Makikita natin na hindi naman po tumataas sa 300 yung mga bagong cases ng COVID at nung kailan nga po ay bahagyang bumaba nung mga nakalipas na araw. Yung mga namamatay po sa nakalipas na 3 araw, medyo po tumaas pero nakikita po natin na hindi na rin tumataas sa 26, no, ang mga namamatay po. Samantalang ang recoveries po, patuloy po ang pagtaas, may konting bahagyang pagbaba ng mga nakalipas na 2 araw pero makikita nyo po matarik yung linya ng mga nagre-recover. Ito naman po yung linya ng mga nagkakaroon ng mga bagong COVID-19 cases, yung yellow po, at nakikita natin na bagamat pataas, gradual naman po ang kanyang akyat at hindi po matarik. At makikita rin natin na tumataas yung mga nagre-recover at mukhang stable po yung mga numero ng mga namamatay. Ito naman po ang sitwasyon sa buong Pilipinas. Kung makikita nyo po, no? Talaga namang sa buong Pilipinas, kakaunti na po ang nasa red o yung tinatawag na critical, no? At makikita nyo na kasama pa rin sa critical ang Metro Manila at ang Davao, no? At dito po sa Metro Manila, makikita nyo po na yung mga critical areas, kasama po dyan ang Quezon City, ang City of Manila. Yan po yung may 2 pinakamataas na figura. Pangatlo po ang Parañaque, tapos ang Makati at ang Mandaluyong. Pero dito po sa mapa, ang nakasulat lang na critical, yung red na red, ay Quezon City at Manila. Okay? Kanina po sinabi ko yung tungkol sa mga construction guidelines na ilalabas ng DPWH, no? Well, ito na po ang guidelines. Unang-una po, kinakailangan po magkaroon ng inventory of works para sa mga construction sequencing na susundin at ipapatupad, no? Ito po ay para mapatupad nga po ang social distancing. Ang break time po ay dapat gagawin in a staggered manner. Dapat po patirahin sa maayos na quarters sa mga empleyado sa buong panahon ng proyekto na covered ng ECQ at GCQ. Kung walang matutulugan na quarters, magsasagawa ng prior deployment procedure sa bawat re-entry. Iwasan o bawasan ang mga kailangang gawin sa labas ng construction site. Limitahan ang bilang ng personnel na may gagawin sa labas ng construction site at mag-disinfect ng maayos pagbalik. Araw-araw na i-disinfect ang mga field offices, employees' quarters at iba pang mga common areas. Para sa mga concessionaires, contractors, subcontractors at suppliers, magbigay ng sapat na pagkain, malinis na inuming tubig, disinfectants at sabon sa kamay para sa kanilang mga in-house personnel. Araw-araw na pag-monitor ng pre- at post-health work condition ng mga trabahador, kagaya ng pagkukuha ng temperatura. Para sa mga government construction projects, ang mga safety officers ay kailangan gumawa ng daily health monitoring report at isalalim sa strict daily monitoring para siguraduhin na nakakasunod ang safety standards at quarantine protocols. Para sa government construction projects, ang DPWH engineers ay dapat magpatupad at ng pagsusuot ng personal protective equipment, PPE, sa lugar ng pinagtatrabahuhan. Ang mga contractors ng essential private construction projects under GCQ ay dapat magtalaga ng full-time safety officer na magsisiguro sa pagpapatupad ng social distancing measures. Ang regular na
i-disinfect at ipatupad ang social distancing sa off-site employees' quarters at transport services. Iwasan ang sharing ng construction at office equipment. Pero kung kailangan, ito ay dapat i-disinfect bago ipagamit sa ibang mga trabahador. Magtalaga ng isolated loading and loading zone para sa lahat ng mga nagdi-deliver ng disposable na materyales at equipment. Lahat ng materyales at equipment na pinapasok sa construction site ay dapat na ma-disinfect. Pinagbabawal ang pagpasok ng mga non-essential personnel at bisita sa construction site, employees' quarters at field officers. Lahat ng personnel na papasok sa construction site on a temporary basis, halimbawa delivery truck, driver, mga inspektor, ay dapat nakalag at mag-check kung wala silang mga sintomas. Ang pagtitipon, alak at merrymaking ay mahigpit na pinagbabawal sa construction site. Gawing clustered at staggered ang deployment ng mga empleyado sa construction para mabawasan ang personnel contact at para mas madaling magkaroon ng contact tracing kung kinakailangan. Mag-establish ng tamang waste disposal para sa mga infectious waste kagaya ng PPEs at iba pang waste products. Samantala, lahat ng darating sa Pilipinas po ay sasailalim sa PCR testing at facility quarantine. Makikita natin sa slide ang prosesong pagdadaanan. Pagdating po ng ating mga kababayan, sila po ay magkakaroon ng orientation, yung basic quarantine orientation, tapos yung one-stop shop para sa mga dokumento, tapos sila po ay isa-swab. Samantalang nag-aantay po sila ng resulta, mga 2 hanggang 5 araw, sila po ay nasa facility quarantine. Kung kayo po ay isang OFW, yan po ay libre, babayaran ng OWA. Kung kayo po ay hindi OFW, kayo po magbabayad ng quarantine facility. Pagkalabas po ng resulta at ikaw ay positive, diretso po sa ospital o di naman kaya sa Wihilas One Center. Kung ikaw naman po ay negative, ikaw po ay pauuwiin na at ang iyong transportation ay aayusin ng DOTR or ng LGU. Sa ibang mga bagay naman po ay nagpapasalamat po tayo, no? Dahil sa isang survey po ng prestihiyosong Toluna Group, lumalabas po na ang mga kababayan po natin ay satisfied sa performance po ng ating gobyerno sa pagharap sa COVID-19. Sa katunayan po, nasa top 6 po ang Pilipinas. Makikita niyo po ito sa chart natin, no? Number 6 po tayo, no? At halos lahat po ng nasa top 6 ay mga bansa po na narito po sa Asia. Isinagawa ang isang, ito nga po yung, ang nagawa po ng research nito ay isang ahensya sa Singapore at naunahan nating ang mga mayamang bansa tulad ng Australia, Germany, USA, UK, Italy, France at Japan. Sinungkat ang opinyon ng mga mamamayan base sa 4 na indicators, no? Yung national, political leadership, corporate leadership, community, and media. Kinukuha ko rin ang pagkakataon nito upang magpasalamat sa ating mga kaibigan na tumutulong sa lahat sa ating laban kontra sa COVID-19. We would like to thank the Temasek Foundation in Singapore for donating oxygen concentrators to be deployed in 15 government hospitals nationwide. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po tayo sa Philippine Stock Exchange sa kanilang donasyon na 4,000 bag ng bigas. Ang isang bag po ay katumbas ng 10 kilo. Ito ay ipapamahagi po sa iba't ibang komunidad sa Metro Manila. At syempre maraming salamat din po sa Virata family sa 8,000 pieces of face mask at 2,000 gloves na kanilang dinonate. Ngayon, pakinggan natin ang tanong mula sa ating miyembro ng Malacañang Press Corps, si Maricel Halili ng TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, kahapon natapos yung deadline for the distribution of SAP. Ang sabi po ng DILG, nasa 91% na raw po ng mga pamilya yung nakatanggap. So what will happen doon po sa almost 10% na hindi pa po nakakatanggap ng ayuda? And tama po ba na sabihin na for the second tranche, hindi na makakatanggap ng ayuda yung mga pamilya na nasa areas under GCQ and all 23 million families will come from areas under ECQ na lamang?
Well, sa unang tanong mo, Maricel, no, patuloy pa rin dapat ang pamimigay until bawiin ng pondo, ang pondo ng DSWD. No? Tingin ko, kung meron naman talagang basihan, baka mag-issue ng show cause letter ang DILG. Pero ang importante po, makarating pa rin yung ayuda dun sa natitirang 91% na hindi pa po nakakatanggap. Dun sa pangalawang tanong nyo po, hindi pa po talaga nagkakaroon ng desisyon ng ating presidente tungkol sa bagay nito. Kahapon, sana po kakausapin ko si Presidente pero hindi na po kami nag-abot, no, tungkol dito sa SAP. Pero mamaya po siguradong maitatanong ko po kung aprobado yung rekomendasyon ng IATF sa kanya tungkol dito sa issue ng ayuda. And sir, meron na po ba tayong target kung kailan po sisimulan yung second tranche? Well, dapat itong Mayo, no, kasi talagang it was intended for May, no. So I'm sure ngayong halos tapos na po yung first tranche ay sisimulan na rin po nila yung second tranche. Sir, regarding naman po dun sa recommendation ng Metro Mayor, I understand 10 out of 17 Metro Mayors yung in favor of ECQ extension. If makapag-decide po yung IATF, halimbawa na in favor of the ECQ extension, can we afford another 15 days of ECQ? Ano po yung magiging consequence nito kung ganun nga po yung patunguhan ng desisyon? Well, I don't want to speculate kung ano talaga magiging rekomendasyon. Sa katunayan, ngayong araw po magpupulong pa ang IATF para isapinal yung rekomendasyon sa Presidente at inaasahan natin na isusumiti naman yung rekomendasyon alas 5 ng hapon ngayon. No? Alauna po yung meeting ng IATF kaya dapat wag masyadong maraming tanong ngayon, no? Dahil papunta rin po tayo sa IATF meeting. Pero sa tingin ko po, magkakaroon ng dinaw yan ngayong araw. Ayaw ko po mag-speculate. The recommendations of the mayors will be considered. Ang sinabi ko po last Saturday, ang buong Metro Manila po ay hindi magiging ECQ, ang buong Metro Manila ay hindi magiging GCQ. Sa ayon po tayo, babase po ang desisyon sa datos ng mga lugar kung saan mataas ang COVID-19, kung gano'ng kabilis kumakalat ang COVID-19 sa mga lugar na yon, at saka yung pagkakaroon ng critical care, no, para dun sa posibleng magkasakit, at i-consider din po natin yung ekonomiya. Now, pagdating naman dun sa ayuda, no, well, kung kinakailangan talaga magbigay ng ayuda sa mga lugar na merong ECQ, hahanap po tayo ng pondo dahil syempre po, kapag sila ay manatili sa ECQ, hindi sila makapaghanap buhay. Last na lang po, sir. Ni-reiterate po ni Bishop Abilio yung kanilang panawagan na buksan na po yung mga Catholic churches under GCQ. Tas naglatag na rin daw po sila ng mga guidelines. Ito po bang mga proposed guidelines, natanggap na po ba ito ng IATF? And what do you think of the proposal of Bishop Abilio? Well, hindi ako sigurado kung natanggap na yung proposal ni Bishop Abilio. Lately, I've been attending at ng mga pagpupulong ng IATF, wala pong na-circulate na proposal si Bishop. No? Well, I'm sure po na karamihan naman ng mga miyembro sa IATF ay sang-ayon na ipatuloy ang mga religious gatherings, pero ang sabi ko nga po nung binawi yan ng IATF, ang mga nagreklamo ay mga lokal na mga opisyalis din natin, no? So in that sense, pinakikinggan po talaga ang ating mga governors, ang ating mga mayors, at titignan po natin kung anong ang pwedeng gawin. Ang importante po is, supposing na itutuloy nga po ang religious gatherings, how sure are we po na magkakaroon ng social distancing? Kasi may mga lugar po gaya ng South Korea kung saan kumalat nga po yung COVID-19 dahil sa mga religious gatherings. Okay. Thank you, sir. Rocky? May dalawang tanong, Secretary. Si Belia Carriazo ng Bandera. Nag-trending po yung mga pictures kung saan makikita na dinumog ng mga residente ang pamimigay ng SAP sa Barangay Pag-asa, Quezon City, na wala daw po yung isinusulong ng gobyerno na social distancing. Apparently, walang sistema sa isinasagawang distribution. May fears po tuloy. Paano pa kung payagan na isailalim na sa GCQ ang Quezon City? Wala pa rin disiplina ang mga tao at may failure sa leadership allegedly ng mga nanunungkulan. Ano po ang direktiba ng palasyo dito? Well, unang-una, ito yung dahilan kung bakit naantala ang pagdidistribute ng SAP. No? Kasi nga, dati-rate, pag nagdidistribute tayo sa 4-piece, iniipon lang natin silang lahat sa isang multipurpose hall at isang araw, isang buwan ang bigayan tapos na. Hindi nga po pwedeng gawin yan ngayon dahil sa social distancing at nakakalungkot po ng mga report na ito na sa pagbibigay ng ayuda ay baka lalo pang maraming magkakasakit, no, dahil hindi sila nag-social distancing.
Ang aking gusto lang bigyan ng diin, kahit ano pa pong mangyari, kung bababa tayo sa GCQ, GCQ pa rin po yan. General Community Quarantine. Hindi pa rin po tapos ang quarantine. Kaya kinakailangan po mag-ingat tayo. Dahil ang ibig sabihin lang ng pagbaba ng ECQ sa GCQ, mayroon pa rin pong banta. Hindi lang ganun katindi, pero kapag binaba po sa GCQ, yan po'y critical pa rin ang ating sitwasyon. Hindi na po tayo po pwedeng bumalik sa normal na bago dumating ang COVID-19 habang walang bakuna, habang walang gamot sa COVID-19. Kung tayo po'y magpipilit na magbubulag-bulagan sa COVID-19, baka ang kapalit po niyan ay ating mga buhay. Sa yung tanong naman sa Quezon City, I think naman to be fair to the local government unit at taga Quezon City naman po ako, at tingin ko naman po ginagawa rin nila ang kanilang kayang gawin. Napakalaki lang talaga ng Quezon City, no? Napakadaming mga constituents, pero tingin ko naman it is under control. At kung hindi naman po, syempre, pararating naman ng DILG, pero wala naman pong ganung desisyon ng DILG na merong pagkukulang din ang Quezon City government. Ang second question niya, Secretary, marami daw pong report ng anomalya sa pamigay ng SAP sa Quezon City kung saan humihingi umano ang mga barangay officials ng membership, donation at kung ano nung term na ibinibigay para lang daw po makakuha ng cut sa SAP. Apparently, hindi man lang natakot ang mga officials sa warning ni Pangulong Duterte. Ano po ang magiging hakbang ng pamahalaan since may second tranche na po ng SAP na ipamimigay na pwedeng pagkakitaan ng mga tiwaling officials? At tanong po ni Belia Carriazo. Well, nagkaroon na po ng pag-utos sa CIDG. Sila na po ang tinalaga para tumanggap ng mga reklamon gaya dito. So pumunta po kayo sa CIDG at huhulihin po natin yung mga opisyalis na yan. Kung mayroon pang espasyo doon sa mga ginawa nating mga sentro para sa may sakit at hindi sapat ang kulungan, doon natin sila ikukulong. Kinakailangan ikulong sila ng maturuan ng leksyon na wag pong kanain ang ayuda na nakalaan para sa pinakamahihirap sa ating lupunan. Yes, si Joyce, Yes, BZMM? good afternoon. Yes, Yes, Joyce. good afternoon, Secretary. Yung sa submission po ng IETF ng recommendation kay Pangulong Duterte later, it will be in a meeting po, no? So present ang IETF and meron po bang ibang tatawagin pa si Pangulong Duterte, like for example, health experts sa meeting? Hindi na po, no? Dahil narinig na po ni Presidente yung mga expert opinion ng mga dalubhasa. So mamaya po magpipresenta lang ang IETF ng kanilang rekomendasyon. And we will be expecting the President to give a speech later tonight po, Secretary? Well, I think that has been the practice, no? After the meeting, he will deliver a message to the people, pero hindi ko lang po masigurado when it will actually be aired. Kasi Okay. depende po yan Sir, kung anong oras matapos ang pagpupulong. Sir, follow up doon sa question ni Mase dun sa appeal ni Bishop Pabilio. So sabi niyo hindi pa po natatanggap ng IETF, but is the IETF still open dun sa appeal na payagan na po ang misa given na meron naman silang detailed guidelines on how to control the flow of people na pupunta po sa mga misa? Alam mo, binawi nga ng IATF yung rekomendasyon na i-allow na ang religious meetings sa GCQ areas, no? So, they need not be convinced. Ang tumutol po talaga mga local officials. Kasi ang sabi nila, there is no way we can implement social distancing sa ating mga simbahan at saka sa ating mga other places of worship kasi hindi naman sila po pwede pumasok doon habang sumasamba. So, kinakailangan po talaga magkaroon ng close coordination between the different churches and their local government units. At sila po mismo, they have to present a plan to the local government units na magpapatupad ng quarantine kung paano nila i-implement ang social distancing. Okay. Sir, ang init po ng panahon ngayon, no, and nakakaawa po may mga ibang places po this past few days na nakaranas po ng brownout. Meron po bang panawagan ng palas or directives para maiwasan po yung mga ganito? Especially marami tayong kapabayan na nasa mga bahay dahil po sa ECQ. Well, ako po mismo, 2 beses na tumawag sa opisyalis ng Meralco dahil meron mga nagrereklamo na nawalan sila ng kuryente, no? At tinugunan naman po ating panawagan, no? So, tingin ko po, it's a matter of getting in touch with Meralco dito sa Metro Manila and they will attend to your complaints po. Kung hindi po, tawagan niyo ako at akong tatawag sa Meralco.
Okay po. Secretary, sabi po ni BSP Governor Benjamin Jocno that the Philippines would need the supplemental budget very badly for the economy under this pandemic. Question po, na-finalize na po ba if we will be asking the Congress for a supplemental budget and how much? Wala pa po, no? Hihingin sa kanila. Wala pa po, but this week I expect Secretary Wendell Avisado to come up with the figures, no, kung magkano yung po pwedeng ma-realign sa executive branch pursuant to the Bayanihan We Heal as One Act, no. Pagkatapos po noon, kung alam na natin kung magkano pa yung po pwede natin i-realign, then tsaka natin ma-estimate kung ano pa yung mga pangangailangan natin at kung magkano hihingi ng supplemental budget. Pero sa ngayon po, hindi pa po napag-uusapan ng supplemental budget ng Economic Development Cluster at tsaka ng Development Budget Coordination Committee. Sir, last na lang po from me. Sabi po ni NCRPO Chief Police Major General de Bolsinas na dahil nga po sa init ng panahon, kumbaga walang saysay na yung paggamit ng thermal scanners sa checkpoints kasi halos lahat ng readings nila mainit. Ano po ang balak ng IETF dito? Meron po ba tayong alternative sa paggamit ng thermal scanners? Dahil syempre importante pa rin po ito to detect yung possible cases ng COVID. Well, pag-uusapan po yan sa IITF, pero tingin ko ang i-discontinue, if at all, ay yung thermal scanner sa lugar na maiinit. Siguro pagpasok ng building, hindi naman masyadong mainit. Kapag may mga buildings, pwede pa rin po ipatupad yan. Pero pag-uusapan po yan sa IITF. Salamat, Secretary. Yusek Roque? Okay, Secretary, yung tanong ni Chris Jose, nasagot niyo na po yung apela sa kay Bishop Pabilio. Yung tanong na lang po ni Francis ng Daily Tribune kung yung daw po sa first tranche ng SAP distribution nag-end na po kahapon. What will happen sa mga LGU daw po na hindi nakapag-comply sa deadline? They will be administratively or criminally charged? At wala daw po bang sasantuhin? At paano naman daw po yung hindi nabigyan sa first tranche na qualified pero inabutan po ng deadline kung sila daw po ay mabibigyan ng ayuda ng 5,000 to 8,000 sa susunod pong itong second tranche? Well, yung pangalawang tanong, siguro pagkatapos ng pagpupulong kay Presidente mamayang hapon, mabibigyan ko na ng kasagutan bukas, no? Ano yung mga mangyayari doon sa hindi pa nabibigyan? Kasi hanggang ngayon po, yung proposal na magbigay ng ayuda sa 5 million additional families ay hindi pa rin po na-aproban ng ating Presidente. Kung ma-aproban po yon, sigurado ako maraming hindi nakakuha na makakakuha for the first tranche. Ngayon, doon naman sa mga local government units na hindi pa nakakapagbigay ng 100%, ang ating mandato po ay pagpatuloy pa rin hanggang matapos yung 100% na yan. We will cross the bridge po when we get there. Pag ma-distribute na yung 100%, titignan po natin kung ano magiging hakbang na gagawin ng DILG kung meron man. Yung second question niya, Secretary, kapag daw po nagpatuloy na yung international flights, will the passengers, American or not, still go through quarantine or not? Ang biyahe po daw kasi this July pa. Well, lahat po ng dumarating sa ating airports, mandatory PCR testing and mandatory facility quarantine until lumabas po ang PCR testing. Si Joseph Morong? Joseph? Pia muna daw. Hi sir, good afternoon. Yes, good afternoon, Pia. Opo. Sir, follow up doon sa magiging final recommendation ng IATF mamayang hapon. Gaano po kalaki yung bigat ng mga proposal ng Metro Manila Council, particular doon sa hiling po ng Metro Manila mayors na sana iisang guidelines lang for the entire region ang ipapatupad dahil sabi nila napakahirap kung magkakaiba yung protocols for every city at dapat Metro Manila daw po should act as one region. Well, as I said, no, bibigyan naman po ng halaga ang rekomendasyon ng mga Metro Manila mayors. Pero kung makita nyo nga po kanina yung graph na pinakita ko, no, medyo ang matindi po talagang dami ng COVID-19 ay nasa Quezon City at Maynila pa rin. Pangatlo po ang Parañaque. At makikita natin na yung mga ibang lugar sa Metro Manila ay hindi na po ganun kadami talaga yung mga kaso. Having said that, hindi rin po sinasabi na ECQ will be imposed on an entire city. Wala pa po ang ganung desisyon. Mamayang 1 o'clock pa po ang pulong ng IATF at doon pa lang po malalaman kung anong direksyon. Pero so far,
wala naman po ako naririnig na isang buong city ang maka-quarantine. Ang narinig ko lang is some municipalities and barangays posibleng magkaroon pa rin ng ECQ. Pero pwede po yan magbago, no? Kasi ang datos dumarating po as we speak, no? Pero bukod nga po dun sa mga health considerations, nandyan din po yung consideration ng economics. Yung tanong na magkano ibibigay na ayuda sa mga lugar ng ECQ, isa rin po yan na dapat bigyan natin ng kasagutan. 205 billion po ang naibigay ng Kongreso para sa ayuda. Yan po ay mauubos sigurado doon sa first and sa second tranche ng ayuda. Kung kinakailangan po ng third tranche, kinakailangan hanapan po natin yan ng pagkukunan. Alright, sir. Sir, on another topic, you said on May 1 that DOLE will continue with the TUPAD and camp programs. Can we get an update on this, sir? I'll give you an update tomorrow, no? Kasi it's a matter of funding. But as a program, it's always existed and they will continue, no? Pero ang alam ko po ay nag-alat ng additional funding, no? Yun po yung ating kabahagi nung package na ibinigay sa ating mga manggagawa. But I can give you an update tomorrow. Opo. Pero yung funding, sir, yung appropriation will come from the Bayanihan to Heal as One Act? Tignan po natin, no? Kasi as I said, April 30 was crucial because that was a deadline for all line agencies to submit kung ano yung mga appropriation items that can be realigned for COVID-19. At ang alam ko this week, they will consolidate these figures and come up with how much they can realign, and the decision will have to be made saan i-realign yung mga pondong yan. Last na lang, sir. Based kasi sa datos ng DOLE, may almost 1 million na nag-apply na hindi pa nakakakuha ng tulong under these programs. Magiging priority po ba sila, or will this aid like SAP be prioritized to ECQ areas pa? Matitira sa ECQ? Well, already po, sinasabihan ko yung mga hindi nakakuha sa mga programa ng DOLE, mag-apply po kayo dun sa subsidized salary program para sa mga small and medium enterprises. Kasi 51 billion din po yun, no? So kung hindi nakakuha sa DOLE, kumuha po kayo doon sa SMEs Fund. Alright. Thank you, sir. Si Roque, you said? Okay, Secretary, question from Julie ng Daily Inquirer. Comment daw ng Palas regarding sa comment po ni Senator Gatchalian. Sabi daw po niya, the government has been very slow in conducting mass testing for COVID-19 and has failed to capacitate the LGUs in NCR to contain the virus spread. He says the government also failed to maximize the Bayanihan law and also echoed concerns of Metro Manila mayors about lifting the lockdown in the capital. Well, unang-una po, no, hindi ko madidispute na medyo hindi natin nakamit yung goal na by April 30, meron ng 8,000 na daily testing ang DOH, na delay po tayo, no? Pero one thing that I can assure you is we're taking steps to increase our testing capacity. Kaya nga po tinalaga si Mr. Vince Dinson as the T3 SAR, no? The testing SAR. At dahil po dito, dumami na po yung ating mga facilities to conduct testing, no? And right now we have, if I'm not mistaken, 28 testing centers, including the mega swabbing facilities, no? And we're aiming, of course, to eventually achieve 30,000 daily tests, no, using PCR. Bukod pa po ito doon sa proyekto ng pribadong sektor, yung Project ARC, and they envision at least 1 million rapid test kits, no, to be utilized on their employees as well as on the yung mga residente na nakapaligid sa kanilang mga negosyo, no. So ang gobyerno nga po, bukod dun sa 30,000 a day, ninanais natin na 900,000 PCR tests ang magawa, at ang gobyerno alone is aiming for 2.2 million rapid test kits, no. So combined po, we're hoping that we will eventually upgrade and improve our testing capacity, kasi it is only through testing na malalaman natin kung nasan po ang kalaban. Yes, si Joseph Morong. Sir, good afternoon po. Sir, first question, no? So today, the President will meet with the IATF, tama, no? Yes po. Do we expect a decision today? Of course po. Okay. Sir, all right. Sa backlog, sir, do we know already, because I asked it last week, no? Yung backlog of tests natin, ilan?
Wala pa pong figures na nasusupply ang DOH, but I asked for it. No? I asked for it. So I will continue asking for this figure from DOH. Hindi naman tinatago ng DOH yan. Well, hindi naman po, no? But so far they have conducted 150 tests, no? 150,000 tests, no? So hindi ko alam kung ano yung backlog sa 150,000 tests. Kasi iba yung proseso ng swabbing, iba yung proseso ng processing. And these are not unique individuals. These are the tests na ginawa, not individuals actually. Well, in the sense na binigyan po ng priority yung 20,000 or so OFWs na dumating na sa bansa, no? At kaya nga importante na sinara natin sa panandalian yung airport, no? Dahil nga hindi tayo makakope doon sa requirement for quarantine facilities habang nag-aantay sila ng results ng PCR. Sir, the reason why I ask is, halimbawa, no, mag-shift tayo or even some of the cities shift from ECQ to GCQ, we can expect an uptick, no? At in some countries nangyari yan, na nagluwag sila, nagkaroon ng uptick ng cases. Meaning to say, sir, that if we have a backlog and then by next week we shift to a less strict quarantine measure, how are we going to handle the additional cases when we still have backlogs during this period? Well, that's why nga po, I'm very careful about saying whether or not we have flattened the curve. Dahil nga, titignan natin muna kung anong gagawin doon sa issue ng mga backlogs. Ang number one proposal po na narinig ko na is gamitin yung date of swabbing as a date of reporting para hindi naman po nagsaspike yung number of cases natin pag dumating na yung mga resulta ng PCR tests, no? And I'm going to prod the DOH to resolve this matter kasi talagang kung hindi natin gagawin yung tong paraan nito, parang biglang taas, no, dahil increase yung ating testing capacity. Another alternative is ang tinitignan nila is yung tinatawag na positivity, no, of the percentage of the total number tested, ano yung percentage na nagiging positive. At ngayon po, bumababa naman po yung percentage. Dati-rate, 10%. Ngayon, if I'm not mistaken, mga nasa 4%, no, which indicates na 7%, I stand corrected, no, which indicates na kahit paano, bumababa yung mga nagkakaroon talaga ng COVID cases, even if we have a backlog. No? And another proposal is to actually use yung case doubling rate, no, as a basis for concluding na na-flatten na yung curve. No? Dati-dati kasi, 2 to 3 days, dumodoble yung kaso ng COVID-19. Ngayon po sa Metro Manila, 5 days. And outside of Metro Manila, it's 7 days. So ito po yung mga iba-ibang pamamaraan para matrack natin if we are really able to flatten the curve. Pero sa presentation ko po ngayon, hindi na nga ako nag-komento if we're flattening the curve kasi gusto ko munang ibigay sa akin ng DOH yung datos sa backlog. And we agreed last Saturday that DOH will come up with this figure this week. Alright, sir, addressing fears ng public, no? Na pag sinabi nila na, halimbawa, nasa ECQ tayo and then we shift to GCQ na medyo mas maluwag ng konti but there's still quarantine measures, baka dumami yung cases. Well, alam niyo po, nasa kamay natin yan eh. Kasi ECQ, GCQ, yung CQ nandun pa rin. We are still under community quarantine. Life will not be back to normal hanggang wala pong bakuna, habang wala pong sakit. Sa mga darating na araw, papakita ko sa inyo kung ilan lang ang hospital natin, yung mga kama ng hospital, yung critical care beds, at yung capacity ng Willie-Hill as one. At makikita nyo na kapag hindi tayo nag-social distancing, hindi tayo nag-good hygiene, talagang mauubos po yung ating capacity. So, whether be it ECQ, GCQ, may CQ pa rin po yan, we are still under community quarantine. Nasa kamay po natin kung anong mangyayari kung tataas o bababa ang kaso ng COVID-19. Sir, can we handle an additional number of cases when we shift to GCQ? Well, the decision whether or not we will shift from ECQ to GCQ is precisely the issue of can we provide critical care to those who might get sick. At ngayon naman po, nakikita natin na we have capacity to take in more critical care patients. Kaya nga po, merong mga areas that will be declared under GCQ instead of ECQ. But we have to be very careful. Ulitin ko po, meron pa rin community quarantine, whether be it enhanced or general. Sir, would you confirm that there are at least 3 suggestions from the MMC, yung ECQ extend,
GCQ na transition and then yung modified GCQ? Alam mo na naguguluhan ako because I read the papers, no? And of course, some say that these are the three proposals. And then I read another report na it's not true daw, no? That there was no voting and that the MMDA will look into this and who looked into it, no? Pero ang sa akin naman po, we will listen to the suggestions of the mayors. After all, they are the primary implementers in their localized areas of the community quarantine. Pero trust naman po the IATF. We have experts, we have epidemiologists, we have statisticians, we're working with academicians. This will be a reasoned decision, a scientific decision, and it is not based on politics or any other consideration. Kung kinakailangan po mas maraming pondo to finance areas under ECQ, we will find the funds. But it will be based on science. Rocky? Okay. Hi, sir. Secretary, yung pong tanong ni Arian, sinagot nyo na about supplemental budget, and yung tanong ni Angel Ranquillo, nasagot nyo na rin about Metro Mayors. Tanong na lang po ni Vance Fernandez, may nagreklamo daw po na SSS pensioners, allegedly, hindi daw po sinunod yung direktiba ng Pangulo sa Bayanihan Act na magbigay ng moratorium dun sa private and public loans. According daw doon sa netizen, binawasan daw po yung kanyang pension loan nitong March and April. Ano daw po ang masasabi nyo doon, Secretary? Well, we will call the attention po of SSS kasi matter of law po ito. Walang exception doon sa grace period na binigay po ng batas. So we will call the attention of the SSS. Opo, ang second question niya, ano daw po ang reaction ng Palas nung po sa pahayag ni Congressman Lito Atienza na pointing the blame daw po on House Speaker Cayetano for the delay of the renewal of the ABS-CBN franchise. Well, kaibigan po ng matalik tong si Manong Lito, pero we leave that matter being an internal matter within Congress to them to resolve. No? Bahala na po ang Kongreso dyan dahil sila naman ang makakadesisyon dyan. Si Trish Tejada ng CNN Philippines. Sir, good afternoon po. Sir, I understand at this wala pa pong decision if there is under ECQ right now will shift to GCQ. But it looks like the direction is there will be some easing, whether it's ECQ or GCQ. So kagaya po nung nabanggit kanina na yung problema po is yung disiplina. How does the IATF plan to address itong problema to? Kasi kahapon, sir, nakita nga po natin na wala pang ECQ pa nga, nagka-crowd na ulit yung mga tao just because there's a special occasion. And we'll be seeing more participation, for example, from the police and military in terms of implementing, sir, yung mga sistemang nilalagay natin ngayon. Well, talaga pong mas mahirap pag-implement kasi makakalabas ng bahay, magkakaroon ng transportasyon. Ang lesson learned natin, kung talagang gusto pala natin panatiliin sa kanya-kanya mga tahanan, tanggalin ng public transport at talagang mas marami talagang hindi na makakaalis sa kanilang mga bahay. No? So we acknowledge this will be a tougher situation under GCQ, pero ginagawa po natin to dahil kinakailangan naman magkaroon ng hanap buhay. Ultimately po, hihingi namin ang kooperasyon ng lahat. Uulit-ulitin ko po at the point of being redundant, habang walang bakuna, habang walang gamot, kinakailangan social distancing. At saka kung po pwede pa rin, kung hindi kinakailangan lumabas ng bahay, wag na munang lumabas ng bahay. Kaya nga po yung mga guidelines natin for malls, for instance, hindi po pwedeng mag-malling. Kaya 26 degrees po ang temperatura dyan nang wala pong tumatambay. No? Pero kapag wala po talagang disiplina, well, we can only embark on a dissemination campaign on the value of social distancing. Pero kung wala po talagang kooperasyon, naku, marami pong magkakasakit sa atin. So sa mga darating na panahon, pagpaumanhin nyo po. Pero mananakot ako. Ilalabas ko po talaga kung ilan lang ang kapasidad natin at ilalabas ko yung mga models na magpapakita na kapag hindi nag-social distancing kung ilan ang makakasakit sa atin. Magalit na po kayo pero ilalabas ko po ang katotohanan. Kaya kinakailangan disiplinahin natin ating mga sarili. Kumbaga, sir, is the IATF considering na maglagay ng mga, not necessarily police or military, but at least patrol people na parang to at some point binibaby yung mga tao just to make sure na na-enforce yung social distancing, especially in areas of convergence like public transportation po? Well, syempre po, nandiyan pa rin yung ating enforcement, no, law enforcement. No? Unang-una, sila ang magpapatupad ng social distancing sa lahat po, sa transportation, sa pila, sa mga malls. No?
At sila rin po yung magche-check ng IDs para masigurado na yung mga kabataan at saka yung mga seniors na wala naman trabaho at hindi naman na kinakailangan lumabas ay dapat manatili sa kanilang mga tahanan. Pagpasensyahan po natin dahil ang mga pulis pa rin na magpapatupad dyan. Alam ko po na minsan feeling nyo agrabyado kayo kapag sinisita kayo ng mga pulis, pero kung hindi po naman na gagawin to, talagang marami pa rin po talagang magiging pasaway. So paumanhin po, but we will try to take steps po to protect the lives of more people despite the fact po na talagang merong ilang mga pasaway sa atin. Sir, lastly, doon po sa Balik Probinsya program, once it's implemented, how is the government going to make sure na lahat po ng mga makakabalik ay may aasahang trabaho po doon sa kanilang probinsya? In fact, yung mga lugar po na pinapilot natin, isa po sa konsiderasyon yan. Dapat merong mga hanap buhay na nag-aantay doon sa mga magbabalik probinsya. May isa pong nag-a-apply, yung District 5 ng Pangasinan. No? Nag-a-apply po sila maging pilot kasi meron silang bagong economic zone doon. No? At ito po yung pinarating sa akin ni Congressman Gico na pinagbigay alam ko naman kay GM Escalada na siyang tumatayong Executive Director po ng Balik Probinsya Program. So ganyan po yung dynamics niyan. Doon sa pilot area, sisiguraduhin naman natin na merong hanap buhay na nag-aantay doon sa mga pupunta sa probinsya. Salamat po. Thank you, Secretary. Yusek Roque? Opo, Secretary, meron na lang po kayong dalawang tanong dito from Heidi Sampang at saka kay Ace Romero. Kay Heidi, bakit daw po may bayad ang returning non-OFW sa stay nila sa quarantine facility? Pati po ba yung RT-PCR test, babayaran din nila pag-uwi? Well, sagot po ng PhilHealth yung testing. Yung kanilang accommodation, kung ikaw po ay OFW at meron kang mga dokumento, bayad po yan ng OWA. Yung tanong naman po ni Ace Romero, since government will consolidate data on uncommitted funds this week, is the government expected to decide this week whether to seek a supplemental budget from Congress? Hindi ko po alam kung this week magkakaroon ng ganyang decision. As I said, meron po tayong economic Development Cluster at saka Development Budget Coordination Committee na siyang magdidesisyon po kung hihingi ng supplemental budget at kung magkano. Okay. So I'm not sure if it is this week, pero kung ang determination po despite the power to realign, meron pa rin kakailanganing pondo dahil nga hindi natin alam kung kailan po matatapos itong COVID-19, sigurado po maghahanda sila ng supplemental budget. Pero wala pa po yan in the near future. Okay, salamat po. Secretary, yan po yung ating mga nakuhang tanong mula sa Malacañang Press Corps. Okay, kung wala na pong ibang katanungan, maraming salamat Yusek Roque, and as usual, ito po yung pong Spox Roque nagsasabing keep safe and healthy. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat muli kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Salamat sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan ng RTVM, ako po si Roque Ignacio.